Si Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court. Attorney, good morning at welcome po dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at nakapakanood. Sa wakas, Attorney, at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapanayan po namin, lalo na ito pong most recent decision po ng Senado patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para na rin sa kaalaman, para maintindihan po ng ating mga kababayan, kahapon ay 11 sa mga senador ang nagdesisyon na i-archive itong ang articles of impeachment o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, bakit po yun po yung napiling paraan o remedyo ng Senado kaugnay po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? It was a win-win solution dahil gusto nga ni Senator Marcoleta na i-dismiss na sana. Ngunit ang sinasabi naman ng minority, maghintay muna doon sa maaaring pag-reverse ng Supreme Court ng sarili niya. So para mapagbigyan ng parehong parties at nakakatuwa naman na they are both cordial and they are both magnanimous to each other despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Opo, kasi nga marami sa mga kritiko, alam naman po ninyo, marami po sa mga kritiko ng Senate Impeachment Court ang nagsasabi na mali yung paraan, mali yung ginawa. Tagal-tagal po ng Senado na umaksyon kaagad dito sa impeachment complaint. Kaya gano'n. Tapos ngayon, mabilisan lang kagabi yung naging aksyon ng Senado. Attorney. I think kailangan natin tandaan na yung desisyon na yun ng Korte Suprema ay may nakalagay na immediately executory. Katulad na rin yan doon sa House rules ng House of Representatives na kapag nagkaroon ng complaint ay kailangan immediately ilagay sa order of business or refer sa speaker para ilagay sa order of business within 10 session days. So yung mga terminong yon ay walang question na immediately talaga kailangan madaliin, agad-agad ang ibig nang sabihin. Kumpara yon doon sa sinasabi nila at pinupukol nila sa Senado dati na forthwith daw ay ibig sabihin immediately. Pero nakita naman natin sa mga desisyon ng Korte Suprema na dati pa, noong mga 1930s pa, hindi yun ang ibig sabihin without undue delay ang ibig sabihin. So kung sa utak nila hindi po immediately yung dapat ginawa ng Senado, yun po ay desisyon ng Senado na tumalima doon sa kautusan ng Korte Suprema. Nako, nabanggit mo. Buti na lang nabanggit mo ang immediately executory, Attorney, dahil siyempre marami po ang hindi mga abogado din. Ano bang pagkakaiba ng immediately executory at final executory? General rule kasi kapag nagdesisyon ng isang korte, ito ay hindi pa immediately executory. Dahil meron pang 15 days para hintayin yung period to appeal o mag-motion for reconsideration. Maliban na lamang kung sinabi na mismo ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. So wala na makakapag-question yun kapag nilagay ng Korte Suprema sa dispositive portion na ito ay immediately executory, then kailangan lahat sumunod. So isa yun sa mga exception at nasa kapangyarihan ng Korte Suprema gawin. Ito ay pagkakaiba doon sa final and executory. Dahil pag final and executory,
Pinal na yon, tapos na yung period to appeal o yung pag-file ng motion for reconsideration, kaya ang kailangan na lamang ay i-execute yung decision na yon through a motion. Pero dito, kapag immediate executory, hindi na kinakailangan yung mga ganong motion at paghihintay. Opo. So anong ibig sabihin po nung motion for reconsideration po na inihain po ng House of Representatives? Since sabi nga ng Korte, unang desisyon nila, immediately executory, tapos nung nagkaroon po ng press con yung tagapagsalita ng Supreme Court, ganun din, binigyan din muli na immediately executory ang desisyon, ang kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan. Usually nilalagay yung immediately executory kahit na may pendency pa o may right pa na mag-file ng motion for reconsideration. Kung merong mga vested rights yung mga parties o merong mga kinakailangan protektahang mga interest yung Korte Suprema para hindi mabaliwala yung proseso. So katulad na dito, alam naman natin ang impeachment ay isang divisive issue, and I think the Supreme Court deemed it fit na wag nang mag-aksaya masyado ng panahon yung mga branches of government. Kaya kahit na may 15 days pa, kaya nito inisip na wag nang patagalin yung pag-execute nung decision na yon at gawin ng immediate executory. Opo. Attorney, sabi ng ilan nga sa mga senador during nga sa hearing kahapon na nawalan ba ng kapangyarihan o itong ang jurisdiction ang Senado patungkol nga po dito sa impeachment cases? Hindi totoo yun, no? Dahil kung makikita ninyo at napanood nating lahat, no, yung ginawa ng Senado kahapon ay pagtalima sa kanyang mataas na duty at tungkulin under sa konstitusyon na i-take matter pa rin yung kaso ng impeachment na ihain sa harap niya. At pangalawa, tumalima doon sa desisyon ng Korte Suprema. At yung pangatlo nga, pagdesisyonan kung paano gagawin yung pagtalima na yun para ibalanse yung kasong nasa harap niya. So, lahat ng mga issues na ganyan ay pinagbobotohan ng mayorya in a Republican Democratic country such as the Philippines. So nakita natin yung pag-exercise ng Senado ng kanyang kapangyarihan under the democratic process under the Constitution. So hindi totoo 'yon na hindi paggampanan sa tungkulin ng Senado yung nangyari kagabi. Opo. Attorney, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, ano ho ba ang essence o diwa po ng naging desisyon ng Supreme Court? Kasi nga, hindi ho ba may kanya-kanya pong role ang branches of government, ang legislatura nga, to try and decide, di ba, sa impeachment. Pero dito sa naging desisyon ng Supreme Court, ano ho ba yung gustong iparating para sa ating lahat at lalo na po sa mga kinauukulang mga opisyal? Yung Supreme Court decision na yun, kung mababasa ninyo, medyo mahaba-haba pati yung mga concurring opinions. Sinasabi nila na ang Supreme Court ang may kapangyarihan na mag-decide on the interpretation of constitutional issues at ito rin na may kapangyarihan na mag-decide kung meron nga bang ginawang pang-aabuso ang isang co-equal branch of government doon sa proseso. Hindi ito pag-desisyon doon sa merito ng kaso, ito lamang ay pag-desisyon sa procedural aspect o teknikalidad na within the power of the Supreme Court. At nakita niya na doon sa proseso ng pag-initiate ng impeachment complaint o articles ay nagkaroon ng pang-aabuso sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte dahil hindi siya nabigyan ng due process. At kasama na rin dito yung pag-aabuso sa kapangyarihan ng pag-initiate dahil hindi ito sinunod yung one-year bar rule na kailangan isang complaint lamang. At ininterpret yun ng Korte Suprema kung what it entails na mag-initiate, which is yung pag-file at yung referral. So it is not actually a deviation from the Francisco versus House of Representatives case, but actually strengthening the doctrine that it laid down in Francisco.
So, sinabi ng korte na dahil may pang-aabuso, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, lahat ng ginawa ng House of Representatives ay invalido at walang epekto. Kaya nawalan din ng jurisdiction yung Senado ayon sa Korte Suprema. Napakalinaw, attorney. Hindi po yung merits ng kaso ang dinesisyonan ng Korte Suprema, kundi yung procedure na ginawa po. Doon po pumasok ang Korte Suprema. Yung merits, nandun, nasa Senado. Kayo na mismo dyan, yung nagdi-discuss, nagtatalakay. Attorney, para na rin maintindihan, saan banda po ba sa proseso nito na nalabag po ng House of Representatives yung tinatawag ng one-year bar rule? Papaano po at saka yung due process, saan po banda po doon na masasabi natin na yan ang na-violate ng Kamara? Doon sa 97-page decision, unang-unang tinalakay ng Korte Suprema nga yung proseso ng pag-initiate ng 3 complaints noong Disyembre at yung hindi pag-refer kagad-kagad o immediately ng Secretary General to the Speaker of the House para ilagay sa order of business yung 3 complaints na yon within 10 session days. At sinabi ng Korte Suprema na yung nangyari noong February 5 na inilagay yung 4th complaint at yun took precedence over the 3 other previously filed complaints noong December ay hindi maaaring gawin dahil na rin nag-i-exist na raw yung 3 na yun noong Desyembre pa lang at nasa kapangyarihan ng House of Representatives na yun ay sundin niya yung nakalagay sa House rules nila na i-refer kagad to the Speaker at na hindi ginawa. So dahil sa aktong yun ng pagde-delay ng pagre-refer na yon to the committee, in-skirt or nilagpasan ng House of Representatives at bypass niya yung sarili niyang rules. Kaya dahil doon, yung pang-4 na articles of impeachment na sumampa sa Senado at tinransmit ay invalido from the very start. Parang hindi siya nag-e-exist at all. So yun yung action o yung sinabi ng Korte Suprema na pinaka-fatal to the case of the House of Representatives. Baka sa madaling salita, attorney, nagsimula po nung baga yung delay sa opisina ng Secretary General. Dapat dineretso kaagad doon sa opisina ng Speaker. Tama ho ba? Tama yun. Parang sinabi pa nga ng Korte Suprema na walang discretion yung House Secretary General na i-delay yon dahil yon ay lalabag doon sa spirit ng konstitusyon. Po, at sinabi din, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sinabi din ni Senator Marcoleta kahapon, tinanong po siya ni Senator Cayetano, hindi ho ba kung nabasa ba nila mismo yung complaint mismo doon sa kanila, sa House. At aminado si Senator Marcoleta na wala silang nabasa. Humihingi nga daw siya tapos walang nabasa, attorney. Isa rin ho ba yun sa mga naging violation ng House of Representatives? Tama ka dyan. Kung maalala mo, no, naglabas ng yung resolution ng yung Korte Suprema kamakailan lamang at tinatanong yon kung nabigyan ba lahat ng mga kongresista ng kopya nung complaint na 4th complaint at kung nabasa ba ng mga kongresista yung 4th complaint na yon. Ngunit hindi ito sinagot ng Kongreso kahit na meron siyang pagkakataon na sagutin ito dahil in-invoke niya yung separation of powers o political question. Kaya sayang yung oportunidad dahil kung nasagot nila kagad yun, kung talagang alam naman nila na naibigay nila yung mga kopya na yon, then it would have been different siguro yung pagkukonsidera ng Supreme Court dun sa sagot na yon. Po, attorney, bago lang si Admar, i-correct ko lang yung sinabi ko kanina, yung una-una, 19. 19. Nasabi ko kasi kanina, 10. 10 na mga senador. Opo, yan po yung malinaw dyan na bumoto dito nga sa pag-archive ng impeachment complaint ni Vice President o kay Vice President Sara Duterte. Attorney Reggie, magandang umaga po. So, clarify ko lang. So, na-archive siya pero pwede pa rin siyang buhayin ito if ever na katigan ng Korte Suprema yung naghain po ng motion for reconsideration po.
Oo, tama ka diyan, no? Yun yung talagang spirit nung ginawa na yun ng Senado. At kung mag-adjourn na yung Kongreso, then automatic madidismiss yun pag nag-adjourn si Nedie. Pero habang buhay pa itong 20th Congress, nandyan lamang yan at naka-archive at pwedeng i-revive by a majority vote. Opo. Ano po yung paliwanag, attorney, doon po sa concern po ni Senadora Hontiveros na sinasabi niyang dapat mag-convene, manumpa yata ang bagong set ng impeachment court. Bakit po hindi nag-convene ang Senate Impeachment Court sa pag-decide po dito sa usaping ito, no? Related po sa impeachment versus VP Sara Duterte, in line na rin sa naging desisyon po ng Korte Suprema? Maraming legal impossibility o legal impediment kung bakit hindi pwede talaga na mag-convene yung impeachment court. Unang-una na dyan, maalala nyo, noong June 10, naglabas ang impeachment court ng order to the House of Representatives na mag-comply sa dalawang sertifikasyon. At yung pagko-convene ay nakabase doon sa compliance na yun na gagawin ng House of Representatives. Doon sa dalawa na yon, isa lamang po yung na-i-comply ng House of Representatives at kahit na matapos na ang isang linggo mula nung nag-convene ang 20th Congress, hindi pa rin po sumusunod at hindi nagbigay ng second compliance yung House of Representatives. If they thought that the actions and jurisdiction of the impeachment court is valid, then they should have acted as if there is no Supreme Court decision yet and have just complied with the second certification. So una po yun. Pangalawa po, kinonsidera rin po ng ating mga senador yung sinabi ng Korte Suprema mismo doon sa teksto ng desisyon nito na walang jurisdiction yung Senado dahil yung tinransmit sa Senado is technically a mere scrap of paper because it is void ab initio. So yung articles of impeachment na yon, it doesn't give any legal effect at all. At dahil ang pagko-convene ng isang impeachment court ay nakaangkla doon sa valid articles of impeachment, kung walang valid articles of impeachment, wala ring validong action o jurisdiction yung Senado as an impeachment court into taking the matter. So dahil doon, medyo magkakaroon ng problema yung Senado kapag mag-convene. It will be an act of defiance of the Supreme Court decision na immediately executory. So ayaw gawin at ayaw manghimasok ng Senado na i-defy yung decision na yon at respetuhin na kung ano yung sinabi ng Supreme Court na walang jurisdiction, then yung Senate as a plenary hindi naman mawawalan ng jurisdiction, yun na lamang yung nag-decide at hindi yung impeachment court. Opo, kahapon po doon sa naging privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta, inisa-isa niya yung nakita niyang mga mali doon sa proseso ng paghahain ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte doon po sa Kamara, which is galing din siya doon. So talagang na-monitor niya ito. Pagpalagay natin, sir, kung hindi po tinanong, kinwestiyon, ito pong naging hakbang ng Kamara and yet ito na nailahad na maraming mga mali, no? Pero hindi tinanong doon sa Supreme Court. Maari din ba na mag-convene pa rin yung Senate Impeachment Court and i-decide kung itong kanilang natanggap na information, saglit lang, parang may mali dito. So hindi kami uusad dito sa pagdinig dito. I think that was the tenor of the June 10 order of the Senate Impeachment Court. When it was apprised by one of the senator judges, si Senator Bato de la Rosa, of the possible defects in the articles of impeachment, instead of dismissing the articles of impeachment, then it was decided by the plenary na tanungin at ibalik sa House of Representatives yung mga question na yon doon sa initiate nila ng articles of impeachment. So, yun na yung direction na pinapatunguhan ng Senate Impeachment Court in asserting its right
na to determine kung yung articles of impeachment na yon na before it ay balido o hindi bago ito magpatuloy. Kaya nga humingi siya ng 2 sertifikasyon at hindi magpapatuloy yung proseso kung hindi mag-comply doon sa 2 sertifikasyon na yon. Opo, alam naman po natin din na budget season ang paparating po, attorney, na mga buwan. Kakayanin pa ba, if ever man, na magkaroon muli ng pagdinig ukol dito sa impeachment, lalo na kung katigan yung kanilang MR? Kakayanin pa ba sa oras ng Senado po ito? I think kung merong pag-reverse ng Supreme Court decision, very capable naman yung ating Senate in tackling the many legislative functions that it has, in fulfilling it, and at the same time yung impeachment kung ito'y i-revive pa dahil dun sa reversal na yun ng Supreme Court. So I think walang question yun dahil as we have seen the last few months, nagampanan pa rin naman ng Senado yung kanyang mga tungkuling despite na merong pending impeachment proceedings before it. Opo. Malinaw po ba yung boundary po, attorney, sa kapangyarihan ng Kongreso, ng Kamara, ng Senado, sa sinasaad po sa konstitusyon at doon sa taga-translate kung ano yung nakasaad po sa konstitusyon? Kasi ito yung nagiging debate talaga na hindi, mas makapangyarihan kami. Sabi ng konstitusyon, kami ang may exclusive power dito sa pag-implement nito, attorney. Oo, napakalinaw ng konstitusyon natin kung mababasa ninyo yung kung saan nagsimula at paano na-imbento yung proseso ng pag-i-impeach ng isang opisyales. Ito'y nanggaling sa Britanya na inadapt ng US at nakinopya naman ng ating mga framers ng 1987 Constitution. So doon sa United States at saka sa Britanya, yung kongreso nila o yung parliament ng UK, sila lamang yung pwede mag-try and decide at mag-initiate nung impeachment proceedings na yon. At walang kinalaman yung kanilang judiciary doon sa mga aksyon na gagawin sa impeachment. Ngunit dito sa ating bansa, yung 1987 Constitution na framers natin, dahil na rin doon sa nangyari nung mga panahon ng martial law, naisip nung 1987 framers natin na wag ibabaliwala yung judiciary doon sa proseso ng impeachment. Kaya nilagyan niya ito ng power of judicial review under Section 8, Section 1, Article 8 ng Constitution natin para makita niya yung aksyon ng bawat co-equal branch of government kung may grave abuse of discretion. So this is a very special power that is, I think, peculiar to the Philippines, and we have to respect the spirit of the Constitution on this matter, na yung Supreme Court talaga ang inatasan na tumingin sa mga aksyon ng kapwa co-equal branch nito at para makita kung may pang-aabuso. At dito sa kaso na to, nakitang na nga niya na may pang-aabuso sa House of Representatives doon sa proseso ng pag-i-initiate ng impeachment. Opo, attorney, may kapangyarihan po ba yung Senate Impeachment Court or yung Senado na questionin din yung proseso? Kasi isa rin sa mga nakapukaw ng atensyon yung sa side ng paghahain po ng motion for reconsideration na mismong ang Office of the Speaker yata, walang resolution. Needed pa ba ng resolution? Questionin ba ito? Maaari bang mag-question ang Senado ukol dito kung leader lang yung maghahain or kailangan talaga na magkaroon ng magkaisang resolution? Meron bang kapangyarihan ng Senate din dyan na questionin po ito? I think kahit na may konting kapangyarihan siguro kung i-assert ng Senado na meron ito o hindi, I don't think the Senate will act on it and question it because parang respeto na lang yan doon sa kanilang coordinate branch of government.
At maalala nyo na dito sa kaso na to, party rin yung Senado dahil pinapaprohibit ng Vice Presidente at nila Attorney Torrio na petitioners sa kaso na wag umakto yung Senate. So as a co-party o co-respondent dito, syempre iba-iba yung maihahain nilang mga depensa doon sa petition na yon. At as to the Senate, wala naman siyang depensang maihain dahil nga yung petition na yun kumu-question sa proseso doon sa baba, hindi doon sa Senado. That's why it just manifested that all the matters are within the knowledge of the House of Representatives and not the Senate. Huli na lang po mula sa akin na attorney, kasi alam naman natin, grabe yung pambabash, yung critic sa naging desisyon ng Korte Suprema. No, maraming mga banat sa kanila at ngayon gumawa ng hakbang ang Senado ukol dito, yung mga magiging miyembro ng Senate Impeachment Court. Meron po ba kayong mensahe na mababaling na naman yung atensyon, madadagdagan, kumbaga, maliban sa Supreme Court dahil meron kayong ginawang hakbang na hindi rin sumasang-ayon sa kanila? Ano po yung mensahe ninyo po sa kanila po, attorney? Well, I think the people, no, yung mga kritiko nung mga aksyon ng Supreme Court at ng Senado na nangyari kagabi, kailangan nilang makita po na yung nangyari kagabi ay the exercise of the democratic powers of the different branches of government. Yung pagde-decide tungkol sa interpretasyon, kung may grave abuse of discretion ba at interpretasyon sa konstitusyon, yun po ay kapangyarihan ng ating mataas na hukuman. Yung naman kung ipagpapatuloy o hindi yung trial sa Senado ng isang articles of impeachment na sinabi na imbalido at walang bisa, ito naman ay kapangyarihan ng Senado na para tingnan kung ipagpapatuloy nga ito o hindi at tatalima doon sa desisyon ng Korte Suprema. So yung nangyari po na to ay pagbabalanse lahat ng interest ng both the parties na nasasakdal at saka po nung taong bayan na nagsampa nung articles of impeachment na yon. So kailangan po nating respetuhin na ito po yung proseso na kapag nagbotohan po yung mayorya, yun na po yung desisyon ng bawat collective or collegial branch of government. At respetuhin po natin yun dahil hindi po tayo rule of the mob. We are under rule of law po. And ganun lamang po tayo makakausad bilang bansa kung meron tayong mataas na paninindigan na idepensa yung rule of law. Attorney, paglilinaw lamang, patungkol nga po dito sa pag-archive po ninyo sa mga impeachment complaint. Kung sakali man, kasi nga malaki yung umaasa nga yung minority nga kung sa magiging desisyon ng Supreme Court. Kung sakali man ng magiging desisyon ng Supreme Court, ipapaboran po yung motion for reconsideration. Sino po, same scenario pa rin ho ba yung magiging, ang makikita natin, sino po yung bubuhay doon nga po sa inilibing na impeachment complaint? Sa minority ba ng mga senador o dito po sa majority? Ano bang magiging proseso po? I think kapag merong Supreme Court decision na sinasabi na naman na i-reverse at sabihin na ipagpatuloy yung trial dyan sa Senado, then I think with the past actions of the Senate na it has always followed what the Supreme Court orders, may isang senador ulit dyan na magmumosyon na i-revive at buhayin yung naka-archive na articles of impeachment. And it will be voted on again, like what we saw last night and yesterday. Magdedebate ulit sila kung susunod sila o hindi at pagbobotohan nila yon. So by that time, dun pa lang mabubuhay ulit yung proseso ng impeachment. And as of the moment, huli na lang, attorney, kasi nga tapos na to diyan sa Senado, mas makatutok na po yung Senado doon sa iba pang mga problema ng ating bansa. Huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, attorney. Yung nangyari po kagabi, it is a matter of course po, at we have to respect the collective wisdom of the Senate and also of the Supreme Court. So let us move forward with other urgent matters at hand.
dahil hindi naman po tinanggalan ng karapatan ng Korte Suprema at ng Senado yung ating sambayanan at yung House of Representatives na magpa-impeach ulit ng mga impeachable officials kung ito ba ay si VP Sara Duterte, no? Dahil sinabi nga doon na meron namang remaining 6 months, so Pebrero na yon, no? So pwede pa rin naman na gampanan nila yung kanilang tungkulin kung yun yung kagustuhan nila. Pero dapat ito ay tumatalima na doon sa due process clause ng ating konstitusyon para hindi na ulit magkaroon ng depekto. So tayo po ay maging mapagbasid at mapagbasa dahil lahat po tayo matututo dito sa democratic processes na nangyayari po. Oo. Huli na lang, Attorney, dahil nga tapos na, kayo rin ho ba, ay matatapos na rin po yung pagiging ano po ninyo, spokesperson o yung Senate Impeachment Court kasi wala na eh. Tama po. Itong interview ko might be my last interview dahil na rin po wala na pong impeachment proceedings na mangyayari at wala na rin pong impeachment court. Thank you, Attorney, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat and God bless po sa inyo. Maraming salamat po. God bless.